For today's video, ang ipapakita ko sa inyo na ulam ay itong adobo sa gata ng paa ng manok. Naku, sinasabi ko talaga kapag ganito ang gawin mong luto sa paa ng manok, mapaparami ka na naman ng kain at lalong itong adobo sa gata na to ay maanghang-anghang ang pagkaluto nito. At syempre, bago natin umpisahan ang pagluluto ng ganitong ulam, ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Ang iyong lingkod na Chin ay nandito na naman para mag-flex ng lutong ulam. Medyo marami-rami itong adidas na ating lulutuin, kaya kailangan natin gumamit ng kawa para maganda yung paghalo natin nitong adobong manok o yung adobong paa ng manok sa gata. Iginisa na pala dyan yung bawang sibuyas at luya. Lutuin natin na maigi itong ating mga panggisa para kapag nilagay na yung adidas, mabangong-mabango ito. Inilagay na rin pala dyan yung siling green at itong siling pula. Masarap kasi kapag adobo sa gata, medyo maanghang-anghang. At nung nag-aroma na nga itong ating panggisa, pati amoy sili na din, umamoy na rin yung sili at ayan, inilagay na itong mga adidas o itong mga paa ng manok. Ilagay natin lahat yung paa ng manok kasi medyo marami nga ito. Siguro nasa 2 kilo itong paa ng manok na to o itong tinatawag naming adidas. Siyempre kapag ginisa natin, siyempre imekos-mekos naman natin iyan. Imekos-mekos natin ito para magisa na mabuti itong ating paa ng manok. At sa puntong ito naman ay timplahan na natin ito ng toyo. Mga kalahating tasa ng toyo itong nailagay. At ayan, imekos-mekos natin ulit para naman makover ng toyo itong ating mga paa ng manok. Imekos-mekos pa at magdadagdag pa ng toyo kung sa palagay mo ay kulang pa yung toyo nito. At kung kulang pa yung toyo nito, pwede mong ilagay yung toyo ko, char! At ngayon, maglalagay na tayo ng tubig, yung saktong makover ito mga paa ng manok para maluto itong ating adidas. Medyo matagal-tagal kasi pakuluan itong mga adidas. Masarap kasi dito yung malambot na malambot. Yung alam mo, naghihiwalay na yung balat nito sa buto nito. At syempre, hindi mawawala yung mekos-mekos na yan. Tuloy pa rin ang mekos-mekos. At kung sa palagay mo ay kulang pa nga yung tubig, di syempre magdagdag ulit tayo ng tubig. At ayan na nga, takpan muna natin ito para madali itong kumulo at madali nga itong lumambot. I-check-check din natin itong ating adobo para naman hindi masunog yung ilalim. At imekos-mekos din natin ito. At ayan, medyo nag-subside na nga yung sauce nito, yung sabaw nito. At naglagay na tayo ng gata. Yung gata ay nakalagay sa sachet, yung malaki, yung Coco Mama. Yun na yung gagamitin natin para madali lang. Madali sa buhay, hindi yung pahihirapan mo pa yung magpipiga ka pang ng niyog. At kailangan din natin simutin yung laman ng packet na yan para masimot natin. Sayang din kasi kapag may matira. At ayan, kulong-kulo na nga ito. Alam mo bang itong ulam na to may collagen. Sabi nilang pampabata, mataas daw ang content ng collagen nito. Kaya ayaw mo tumanda, kumain ka ng adidas, kumain ka ng paa ng manok. Siyempre, naglagay tayo dyan ng konting asin. I-adjust mo na lang yung lasa kung kulang pa sa alat. Naglagay din tayo dito ng asukal, pambalanse ng lasa. At ng paminta, kailangan din yun kapag ka-adobo. At siyempre, meron din yung suka. Kapag ka-adobo talaga, hindi mawawala yung suka. Kahit konti lang. Kahit anong luto, pwede ring pakuluan yan, gawing tawag dito, tinola. At ayan, luto na nga ito, adobong paa ng manok sa gata. Pagka yummy at pagkasarap-sarap nito, yung sarsa pa lang, naku, ulam na. Eksakto yung anghang. Magpapadami ka talaga ng kanin kapag ganito ang ulam.